Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, sa araw na ito ating maririnig ang kwento kung paano ibinenta ni Judas ang Panginoong Hesukristo. Ikaw ba, magkano mo pinagpapalit ang Diyos sa iyong buhay? Sasabihin natin na mahal natin ang Diyos, pero aminin natin ang ating pagkukulang at kasalanan. Minsan, dahil sa kahinaan, mas pinipili pa natin ang tukso, ang kasalanan, kaysa sa sumunod sa kagustuhan ng Diyos, kaysa sa manatili na nakalapit, nakikiisa, at kaugnay ng Diyos. Kung tayo'y nahihiya, tayo'y magpakumbaba. Humingi tayo ng grasya na araw-araw, gitna ng ating mga pagkukulang at kahinaan, manatili tayong tapat sa Diyos kahit na nahihirapan tayo, kahit na maraming pagsubok sa ating buhay. Sa mga pagkakataon na kung saan sinundan natin ang nasa ng ating puso, hindi natin sinundan, nakalimutan natin ang nasa at kagustuhan ng Diyos. Humingi tayo ng pagpapatawad sa Kanya para makita tayo minsan pa na karapat-dapat makatanggap sa mga banal na misteryo. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong iyong anak ay mabayubay sa krus para sa aming lahat, upang ang paniniil ng kalaban ay kanyang mabigyang wakas. Ipagkaloob mong amin nawang makamtan ang pagpapalang kaloob na muli niyang pagkabuhay. Bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ang makapangyarihang Panginoon ang nagturo sa akin nang sasabihin ko para tulungan ang mahihina. Tuwing umaga'y nananabik akong malaman kung ano ang ituturo niya sa akin. Binibigyan niya ako ng pangunawa, hindi ako naghimagsik ni tumalkod sa Kanya. Hindi ako tumutol nang bugbugin nila ako. Hindi ako kumibo nang ako'y kanilang insultuhin. Pinabayaan ko silang bunutin ang buhok ko't balbas, gayon din nang lurhan nila ako sa mukha. Ang mga pagdustang ginawa nila'y di ko pinapansin, pagkat ang makapangyarihang Panginoon ang tumutulong sa akin. Handa akong magtiis, pagkat aking batid na ang sarili ko'y di mapapahiya. Ang Diyos ay malapit at siyang magpapatunay na wala akong sala. May mangangas bang maghabla sa akin? Magharap kami sa hukuman at ilahad ang kanyang bintang. Ang Panginoon mismo ang magtatanggol sa akin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Puon ako iyong dinggin sa panahong iyong ibigin.
Poon, ako'y iyong dinggin sa panahong iyong ibigin. Dahilan sa iyo, ako'y inaglahi, napahiyang lubos sa pagkaunsyami. Sa mga kapatid, parang ako'y iba, kasambahay ko'y di ako kilala. Ang pagmamahal ko sa banal mong templo, matinding matindi sa kalooban ko, sa akin bumagsak, paghamak sa iyo. Poon, ako'y iyong dinggin sa panahong iyong ibigin. Kaya naman ako'y wala nang magawa, ang inaasang ko'y habag ay nawala. Ni walang umaliw sa buhay kong aba, sa halip na pagkain na ako'y magutom, ang dulot sa aki, mabagsik na lason, suka at di tubig ang ipinainom. Poon, ako'y iyong dinggin sa panahong iyong ibigin. Pupurihin ng Diyos aking awitan, dadakilain ko't pasasalamatan. Kung makita ito, niyong mga dukha, sila ay sasamba sa laki ng tuwa. Dinirinig ng Diyos ang may kailangan, lingkod na bilanggoy, di nalilimutan. Poon, ako'y iyong dinggin sa panahong iyong ibigin. Nagpupuri kami sa iyo, Hari naming Heso Kristo. Ang pagdamay mo sa tao ay talagang patotoo na kami minamahal mo. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Si Judas Iscariote, isa sa 12, ay nakipagkita sa punong saserdote. Ano po ang maibibigay nyo sa akin kung tulungan ko kayong madakip si Jesus? Tanong niya. Noon din ay binilangan nila at binigyan siya ng 3 salaping pilak. Mula noon, humanap na si Judas ng pagkakataon upang ipagkanulo si Jesus. Dumating ang unang araw ng kapistahan ng tinapay na walang lebadura. Lumapit kay Jesus sa mga alagad at nagtanong, "San po ninyo ibig na ipaghanda namin kayo ng hapunang Pampaskwa?" Sumagot siya, "Pumunta kayo sa lungsod at hanapin ninyo ang taong ito. Sabihin sa kanya, ganito ang pinapasabi ng guro, malapit na ang aking oras. Ako at ang mga alagad ko'y sa bahay mo kakain ng hapunang Pampaskwa." Sinunod ng mga alagad ang utos ni Jesus at inihanda nila ang hapunang Pampaskwa. Nang gabing iyon, dumulog sa hapag si Jesus kasama ang 12 alagad. Samantalang sila'y kumakain, nangusap si Jesus, "Sinasabi ko, isa sa inyo ang magkakanulo sa akin." Nanlumo ang mga alagad. At isa't isa'y nagtanong sa kanya, "Ako po ba, Panginoon?" Sumagot siya, "Ang kasabay kong sumasawsaw sa mangkok ang siyang magkakanulo sa akin. Papanaw ang anak ng tao ayon sa nasusulat, ngunit sa aba na magkakanulo sa kanya. Mabuti pang hindi na pinanganak ang taong iyon." Si Judas na magkakanulo sa kanya ay nagtanong din, "Guro, ako po ba?" Sumagot si Jesus, "Ikaw na ang nagsabi."
Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat at welcome po sa ating mga bisita. Ganyan din po sa ating mga araw-araw na sumusubaybay sa ating banal na misa. I hope and pray that you're having a very meaningful Holy Week. Pinapaalala ko po hindi po bakasyon lang ang Semana Santa. Kaya nga po ang tawag natin is Holy Week. It is not a vacation week. Harinawa sa ating pong paglapit, mga gawaing lingkod, sa ating pagdarasal at pagsisimba, maging mas banal ang ating kaluluwa, mas lumalim pa ang ating pagmamahal sa Diyos at sa ating kapwa. Amen? May tatlo pong napakahalagang detalye sa kwento ng pagtataksil ni Judas na madalas hindi po natin napapansin. Pero kung pagninilayan po natin ang mga detalye, ang mga puntong ito, napakahalaga po ng pinaparating na mga mensahe na gustong sabihin ng Diyos sa atin. Una, ang sabi po sa Ebanghelyo, pumunta daw si Judas sa punong pari ng templo at tinanong ito, magkano ang ibibigay niyo sa akin kung tutulungan ko kayo na madakip si Jesus? At nagbilang daw itong punong saserdote. Magkano ang binigay kay Judas? Magkano ang binayad sa kanya? 30 pieces of silver. 30 salaping pilak. Bigyan niyo po ng pansin yun, mga kapatid. Yung pera na binigay po nila kay Judas. Napakahalaga po nun. Bakit? Kasi po, nung unang panahon, kung gusto mong bumili ng alipin, yun po ang halaga ng isang alila. In order for you to buy a slave, you need 30 pieces of silver. Ano pong ibig sabihin nito? Ang 30 pieces of silver ay ang kabayaran. Binenta ni Judas ang kanyang kaligtasan. Kapag nakikita po ni Judas ang ating Panginoong Jesus, hindi siya nakakakita ng isang Diyos. Ang nakikita pala ni Judas ay isang alipin. At marahil, ito din pong ating kasalanan. Hindi po ba? Baka talagang hinahanap natin ay hindi Diyos. Baka para sa atin, ang Diyos ay isang alipin lang. Baka ang Diyos para sa atin ay isang tsimay lang. Ask yourself that question, my dear friends. When I see Jesus, is Jesus really a Savior, a God for me? Or do I see Jesus only as a slave? Aminin po natin, mga kapatid, minsan ugali natin ito Lalong-lalo na pag nagdarasal po tayo. Meron tayong sakit na penge. Ano po yung penge? Hindi po beke, ha? Di ba? Pansinin niyo po. Pag pumapasok tayo sa simbahan, pag lumuluhod tayo, pag nagdarasal tayo, palagi, Lord, penge ng pera, penge ng lakas, penge ng good health, penge ng peace of mind, penge ng tuwa, penge ng saya. Pahingi. Masama po ba ang humingi sa Diyos? Hindi po. Kasi si Jesus din naman ang nagsabi, di ba? If you ask anything in my name, I will grant it to you. Ang ating Panginoon din naman ang nagsabi, ask and you shall receive. Hindi masama na humingi sa Diyos. Kailan nagiging masama yung humihingi sa Diyos? Kapag nakakalimutan mo na dapat ikaw din ay maglingkod sa Diyos. Amen? Sakit po natin yan. Problema natin yan. Ang dami sa atin, pumapasok lang sa loob ng simbahan. Bakit? Kasi merong problema. Pero tanong mo sa sarili mo, kapag wala kang problema, kapag wala kang pagsubok, kapag okay ang lahat, naaalala mo ba ang Diyos? Nagpupuri ka ba? Nagpapasalamat ka sa Diyos? Kapag wala kang pinagdadaanan na mabigat, mahirap o masakit, kapatid, imbis na tanungin natin sa Diyos, anong magagawa mo para sa akin? Bakit hindi po natin baliktarin, subukan natin? Pag nagdarasal ka, pag nagsisimba ka, pag pumapasok ka sa simbahan,
Tanong mo naman sa Diyos, anong magagawa ko para sa iyo, Panginoon? Kahit na wala kang pera, kahit na may sakit ka, kahit na nalulungkot ka, kapatid, baguhin mo ang klase ng iyong pananalangin. Sabihin mo, Panginoon, alam mo ang paghihirap ko. Panginoon, alam mo mga problema ko. Panginoon, alam mo ang bigat ng buhay ko. Pero Panginoon, gamitin mo ako. Anong gusto mong ipagawa mo sa akin? I tell you, when you change the way you pray, when you change the way you talk to God, when you remember that God is God and you are just a creation of God, when you ask first God, what can I do for you, O Lord? I tell you, you will become more blessed in your life. Amen? Bakit nanghihina ka? Bakit nauubusan ka? Bakit mas naghihirapan ka? Kasi ang trato mo sa Diyos, alila, alipin, katulong, na dapat Diyos siya. Kung gusto mong tulungan ka ng Diyos, umpisahan mo, tulungan mo ang Diyos dun sa kanyang kagustuhan. Hindi ka naman niya pababayaan eh. Di po ba? Begin first by serving God. Be like Jesus who said, I came to this world not to be served, but I came so that I can serve. To serve, to help is more blessed. Pero pangalawa po, ang sabi din po sa Ebanghelyo, pagkatapos daw tumanggap ni Judas ng pera, naghanap na siya ng pagkakataon para ipagpanulo si Jesus. Baka nakalimutan po na marami sa inyo ito. Yung katagang yun, naghanap ng pagkakataon. Kasi kung babalikan niyo po yung kwento nung tinukso ng diablo si Jesus, narinig din po natin yung mga salitang yon, yung pangungusap na yon. Go back to that gospel of the temptation of Jesus. It said that after the devil had finished every temptation, he left Jesus until the next opportunity. Ngayon basahin niyo po, pagkatapos daw, makatanggap ng salapi itong si Judas, ang sabi ng Ebanghelyo, he went away to find an opportunity to give up Jesus. May connection, di po ba? Nung ibig sabihin nito, ang demonyo na umalis ay bumalik at sumanib kay Judas. Mga kapatid, mag-ingat po kayo. Baka naghahanap ng pagkakataon ang masama na gamitin ka para mapaalis ang banal na espiritu na nandyan sa iyong puso at kalooban. Kung hindi ka makukuha ng demonyo, gagamit ang masama ng ibang tao para makuha ka, para masira ka. Di po ba? Remember that God blesses us using other people. But it is also true that the devil will use other people to get you, to destroy you, to make you sin. Kaya napakahalaga po, no? Kailangan piliin natin yung circle natin, yung mga pinakikisamahan natin. Minsan, dahil sa ibang tao, kaya tayo nagkakasala. Di ba? Bakit ka nagagalit? Kasi merong ibang tao nagpagalit sa'yo. Amen? Bakit ka naiinggit? Kasi tinitignan mo yung taong yan na napakayaman, na nagtagumpay. Pero kung hindi mo siya tinitignan, kung hindi mo siya pinapansin, di ka naman maiinggit. Di po ba? Bakit yung mga iba sa atin merong pinagnanasaan? Nakatingin dun sa sexing babae, dun sa gwapong lalaki. Kaya mag-ingat po kayo mga kapatid dahil ang demonyo hindi naman magpapakita sa iyo na nakakatakot o mukhang demonyo. Magpapakita sa iyo ang demonyo, minsan mukhang mabait yan. Minsan magpapakilala sa iyo, kala mo, alagad o disipulo ni Kristo. Tingnan nyo, ginamit si Judas. Apostol yan ng ating Panginoon. Because remember, the devil will sometimes show up looking like a friend or a disciple. Madalas, kung sino pa yung mga hindi natin inaasahan, hindi po ba, na makakapanakit sa atin, sila pa yung nakakasakit sa atin. Hindi po natin expect yun na kung sino pa yung mabait, sila pa pala yung may masamang ugali. May katotohanan po yan, alam nyo, na pag-alaman po nila sa mga rape or abuse cases. Kadalasan yung mga abusado, yung mga mukhang katiwa-tiwala. Hindi man po nila lubos na maisip na magagawa ng taong ito ang mag-rape o mag-abuse ng ibang tao.
Nabibigla po ang mga pulis kasi yung rapist, yung abusado, mukhang napakabait, mukhang napakabuti. Huwag po kayong masasaktan. Sasabihan ka o tingin sa iyo pangit. Because what is outer beauty if your character is ugly? Amen? Hindi naman ibig sabihin mukhang alagad, siguradong tapat na yan. Some disciples are deceptive. Kaya nga po magandang itanong yan sa ating sarili. Tayo mga alagad ng ating Panginoon, mapagkakatiwalaan ba ako? O baka naman ako'y nagbabalat kayo? Sinong humahawak talaga ng puso mo? Sino talagang sinusundan mo? Ang Diyos? O baka ayaw mo lang aminin na papasunod ka na rin ng dyablo? Pangatlo po at kahuli-hulihan. Sabi po sa Ebanghelyo, nagbigay daw ng tanda si Judas sa paghuhuli kay Jesus. Ano po ang sabi ni Judas sa mga gwardya? Kung sino ang aking hahalikan, siya si Jesus na inyong dapat hulihin. Kaya nga po, meron tayong expression, di ba? Halik ni Judas. Pero hindi po ba nakakapagtaka yun? Isipin niyo po ito. Gustong-gusto nilang mahuli, makuha si Jesus. Pero, bakit hindi nila kakilala itong hinuhuli nila? Di po ba? Bakit kailangan pa nung signal, nung halik ni Judas? Kung alam talaga nila si Jesus, di na nila kailangan si Judas. Sasabihin lang ni Judas yung lokasyon, yung lugar kung nasaan ang ating Panginoon, darating sila doon, huhuli nila. Pero pinapakita dito, gusto nilang makuha si Jesus, pero hindi pala nila siya alam. Pero hindi pala nila siya kakilala. Bigyan niyo po ng pansin ito, mga kapatid. Anong ibig sabihin? Parang tayo lang, di po ba? Gusto nating makuha si Jesus, pero ayaw natin siyang makilala. Ang tawag po natin dito ay pagiging Kristiyanong vampira, being vampire Christians. Kasi po, ano po mga vampira, di ba? Gusto nila yung dugo, gusto nila yung laman, pero nananatili sa kadiliman. Ganyan po ang mga vampirang Kristiyano. Palagi tayong nagsisimba, tinatanggap natin ang katawan, dugo ni Kristo. Pero pagkatapos mong natanggap, aalis ka, mananatili ka dun sa madilim na pamumuhay. Di ba nagiging vampira kang Kristiyano? Yan din po ang ugali ng mga part-time Christians. Hindi ka tunay na Kristiyano, buhay ka lang kapag merong binibigay ang Diyos sa iyo. Pero kapag kailangan ka na ng Diyos, hindi ka na mahagilap, lumilipad ka na, nagtatago ka na. Magandang itanong po yan sa ating sarili. Ano ba akong klaseng Kristiyano? Vampira ba ako? Part-time ako? Full-fledged ba ako? Tapat ba ako hanggang huli? Mga kapatid, bago ka magalit kay Judas, tandaan niyo, si Judas, pinagpalit niya ang ating Panginoon, binayaran siya, may kapalit. 30 pieces of silver. Pero di ba tayo, madalas natin pinagpapalit ang Diyos na walang bayad, libre lang. Amen? Magkano binabayad sa iyo, kapatid, pag nakikipagchismisan ka sa iba? Wala. Di po ba? Magkano binabayad sa iyo para makipagsugalan ka sa iba? Wala. Lugi ka pa nga Nauubos pa yung pera mo Di po ba? Magkano binabayad sa iyo para mag-cheat ka, mambabae ka? Wala. Libre. O pa nga nagbabayad para mambabae. Magkano ang kapalit ng iyong pagkakasala? Hindi ba? Isipin niyo po, libre natin pinagpapalit si Jesus. Hindi lang minsan, madalas araw-araw pa. Yan ang malungkot na kwento. Kaya nga po, tandaan natin, mga kapatid, 3 bagay na ito. Ang Diyos natin ay hindi alipin. Huwag mong ituturing na katulong ang Diyos. Gusto mong maging mas pinagpala ang buhay mo, paglingkuran mo una ang Diyos. Pero pangalawa, mag-ingat ka. Baka ginagamit ka na ng masama. Mag-ingat ka sa mga nakalapit sa iyo. Baka ginagamit yan ng demonyo para pagpalit mo ang Diyos. Pangatlo, huwag ka naman maging vampirang Kristiyano. Huwag ka lang darating papasok sa simbahan para tanggapin ang kanyang katawan at dugo at pagkatapos, hindi mo na ginagawa ang kagustuhan ng Diyos. Maging tapat ka sa Diyos. Parang matanggap mo, hindi lang pagpapala, hindi lang himala, kung hindi buhay ngayon
at magpa sa walang hanggan. Amen. Amen. Tumayo po tayo. Alay natin sa Diyos ang ating mga dasal at panalangin at ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga nagdaranas ng hindi makatarungang pagdurusa, naway magtamasa ng pagpapaginhawa ng Panginoon sa pamamagitan ng kanilang malinis na budhi. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang ating mga sariling pagdurusa, naway magpalago ng ating pananampalataya sa Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga kasama natin na nagpapaliban ng kanilang pangungumpisal, bunga ng pagmamakalaki, takot o katamaran, naway maging bukas ang isip sa pangangailangan sa kapatawaran ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, banggitin din natin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Panginoong Diyos, binibigay mo sa amin ang halimbawa ng iyong anak upang ipakita sa amin kung paano mabuhay at mamatay. Nawa ang pagkaloob mo sa amin ang pananampalatayang kailangan namin upang makasunod sa Kanya. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo ngayon mga kapatid, para ng ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos, amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa inyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan at sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mong aming paghahain at gawin mong ang pagganap namin sa pagpapakasakit ng iyong anak ay magdulot sa amin ng katapatang wagas. Sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Nababanaagan na namin ang pagdiriwang sa kanyang pagpapakasakit at pagkabuhay. Malulupig na ang dating pagsuway. Ang pag-ako sa kanyang kusang loob na katapatan
at magagampanan na ang pag-aalaala sa aming pag-anib sa iyong tinubos na angkan. Kaya kaisa na manghel, nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinapala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya yon, inabot sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niyang kalis sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. Oong Jesus, naming mahal, iligtas mo kaming tanan, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay, muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francesco, aming Santo Papa, si Florentino, aming Arsobispo, ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay. May pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw. Kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos. Kaisa ni San Jose, ang kanyang malwalhating esposo. Kaisa ng mga apostol, lahat ng mga banal.
na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa nakakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa, para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang magpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami, Adya, sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa lahat ng kasalanan, ilayo sa kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharihan at kapangyarihan, ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace with you po. Kapayapaan po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin, maawa ka sa
Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pakundangan sa pagkamatay ng iyong anak, na sa pagdiriwang na ito ay siyang nagaganap. Pagkaloob mong kami makapanalig ng wagas, sa kaloob mo sa aming buhay na walang wakas. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang malungkot na kwento ay hindi naman sa pagtataksil sa ating Panginoon. Pero minsan ang malungkot na kwento ay kung kanino o magkano mo pinagpalit ang Diyos. Minsan, pagpapalit mo yung asawa mo, doon pa sa pangit, di po ba? Yun yung masakit para sa isang misis. Mambababae ka na lang, sana pumili ka ng medyo maganda, di po ba? O kung nang babae ka, sana naman pinili mo yung mas mayaman kesa sa atin. Yung lalaki, siya pang lahat ng gumagastos, naghihirap. Yung malungkot na kwento, napakaganda ng binibigay ng Diyos sa atin, kaligtasan. Pero pinagpapalit natin ang grasya ng Diyos sa mga walang kakwenta-kwentang bagay, sa mga lumilipas na tuwa, sa mga bagay na hindi naman makakapagbigay sa atin ng kapayapaan. Kaya nga mga kapatid, ang aking pong assignment sa inyo, suriin nyo ang inyong buhay. Saan ko ba pinagpalit ang Diyos? Harinawa, humingi po kayo ng grasya ngayong mahal na araw, ay mabitawan nyo, maiwanan nyo, at huwag nyo nang babalikan. Kaya napakahalaga po na bago man matapos ang mahal na araw na ito, kayo po ay magkumpisal, magsisi, naway itanim ng Diyos sa inyo ang pagnanais na tanging ang kanyang kagustuhan ang inyong sundan. Tanging ang salita ng Diyos ang inyong buhayin araw-araw sa inyong pamumuhay. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At kayo'y basbasan ng Diyos makapangyarihan sa lahat, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa'y natapos na, humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.